unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Alright, good morning again mga kapuso. Nagbabalik pa rin tayo dito sa paggawaan ng PE uniforms sa Novaliches. At para sa mga gustong mag-place ng order for a minimum order of 6,000 pieces po, lalabas lamang na 90 pesos per piece ang mga t-shirts at 120 pesos ang mga jogging pants. So, mas makakamura talaga kesa yung mga mabibili mo sa labas. Okay na, magbibigay po kami ng tips ni Arn kung paano ba maaalagaan ang ating mga PE uniforms para pwede pa itong magamit sa mga following year. So, Arn, anong unang tip mo? Kapag ang damit na may print ay lalabhan, iwasang ibabalik sa overnight. Kapag nangyari ito, lumalambot ang pintura at madaling mag-crack at mag-peel off ang print. So kung gustong laban, Arn, mas mabuti na pagkalagay sa tubig, yun na, kusutin na, huwag na ibabad over. Maaari din kayong gumamit ng ordinary detergent. Maaari itong kusutin, ngunit iwasang ibabad ng matagal. Correct. And now, ang sabi nila, second tip natin, ng mga kapuso, huwag daw tayong gagamit ng bleach sa ating mga shirts, lalo na kapag ito ay may print, tulad nitong nasa harapan natin. So ito try ko ha, kasi ganito daw yung magiging effect niya. Ayan, bubuhusan ko ng bleach. Ayan. Tapos pag na-rub siya, or kumari kapag tayo ay, syempre, nagkukusot, ayan, medyo nag-iiba yung kulay niya. Pero since hindi ko siya nakukusot na maayos, hindi pa siya masyadong halata. Pero tested na yun na kapag talaga nilagyan siya ng bleach, nag-iiba yung color niya over time. Kaya wag natin gagawin yun. Iwas tayo dyan. Now, sa ating third tip, mga kapuso, ayan, kapag tayo ay nagpa-plansya ng mga t-shirts, mas mainam daw kung hindi mismong yung plansya ay ilalapat doon sa mga prints. Alam mo kung bakit? Kasi kung napapansin nyo, ito nga parang may pagka-damage na side nito ng shirt. Actually, yung ating producer, nilagyan yan kanina ng plansya. So, ayan, medyo nasira siya. So, ganyan yung magiging itsura niya kapag tinamaan ng mainit na plansya yung ating mga t-shirts. So, ang dapat gawin, plansyahin to on reverse o kailangan baliktarin muna ang t-shirt. Ayan, babaliktarin. There you go. Tapos itong side na to, yan yung ating paplansyahin para mawala yung mga lukot-lukot. Mga kapuso, tingin nyo maigi ha? Not directly doon sa ating print. And syempre, ang ating huling tip for today, sabi nila kapag ito ay, syempre, sasampay natin yan, di ba? Lalagay natin yan sa mga sampayan. Siguraduhin na kapag ito ay kukunin na mula sa sampayan, ito ay tuyong-tuyo na. Kasi ang tendency daw, kapag ito ay medyo basa pa, tapos tinupinan natin on, ayan, tapos medyo basa pa siya, medyo magdidikit-dikit yung mga print niya. May amoy yan. Correct. Bukod sa may amoy pa. So, masisira talaga yung ating t-shirt. Okay, so ilan lamang yan sa ating mga tips para nga mapanatili at ma-preserve ang ating mga PE uniform. Sana marami po kayong natutunan mga kapuso. Happy birthday to Leo Mel Malabanan at Joel Alcoran. Balik mo na tayo studio. Una na ako, may nakababad siya kung puti eh. Sige, go. Saan ba ka ba? Ang laki ng bird mo. Bakit mo? Mamaya, pabubuhat ko sa'yo. Masyado naman malaki yan. Pero ang pinapag-usapan po namin ngayon, ang mga special guest natin dito sa GMA Studio, ang the biggest Yan, at living bird. pinaka mabilis. Mabilis. Yan po ay walang iba kundi ang ostrich. Yun. Talaga. Mamaya marami tayong makita ba katanggihan. Ay, nako. Isang trivia lang po. Kita niyo yung ostrich egg? Nilalaman yan mga 20 to 24 eggs. Ang nilalaman nito. Yan. At ang lifespan umaabot mula, trivia lang, 30 hanggang 70. Pero marami pang mga trivia dyan. Ako, ang dami natin trivia sa aming pagbabalik sa unang hirit. Mamaya po yan. Maraming salamat sa aming sponsor. Alright mga kapuso, parami na po ng parami ang mga lugar kung saan sinususpinde ang klase. At ngayon, wala na rin pong pasok hanggang high school. Public man yan o private school sa buong Occidental at Oriental Mindoro. Again, buong Occidental at Oriental Mindoro, wala na pong pasok. Wala na rin pong pasok sa Alaminos, Laguna. Samantala, balikan po natin sina Drew, Edu, and Susan. Thank you so much, Rhea. Alam niyo po, nako, mga kapuso, meron tayong ibibitang kakaibang hayop. Itlog. Ngayong umaga, ang mga baby ostriches. Alam niyo po ba? Na ang Kakaiba ostrich, talaga. Kakaiba talaga. Kakaiba. Kakaiba yung pinag-uusapan namin during commercial. naman? Pero kakaiba talaga ang ostriches. Bino mo,
Sila ay the biggest living bird in the world. At kaya pa nilang umabot ng 40 miles per hour sa kanilang 40? pagtakbo. 40 miles per hour. O di dapat i-recruit na natin yan, gawin natin Philippine team yan. Kaya dito pwede tumakbo sa Commonwealth. Oo, pwede na, pwede. Baby pa ba yan? Ha? Baby pa? Baby? Baby. Ang totoo yan, mga 4 months. Okay, baka may lakad ka pa. Sige na, sige na. Sige, baka may lakad ka eh. Ha? Kasama po natin mula sa Zubik, si Jonathan Hoven. Good morning, sir. Good morning, Joven. Sandali lang, kakausapin ko lang, ha? Jonathan, anong lifespan ng isang ostrich na katulad yan? Alright, sir. In captivity, ang lifespan ng ating ostrich at 30 to 70 years Bakit old. sabi mong captivity? Yes, Kasi sir. paghuli. Pero pag yan po wild, ika nga. Mas maigsi ho yung buhay nila sa wild kasi marami tayong mga predator sa wild. Okay. Kumbaga in captivity, Oo. medyo controlled environment. Yes, Yan, mas safe yung papakain kanila. ng maayos. Mas safe yung ating mga ostriches. So usually, ano ang kinakain ng mga ostriches? Alright, ang mga ostrich natin kumakain sila ng mga grass, mga vegetable, and commercial pellets, and then yung mga dahon ng mga puno, kumakain sila. Kumakain Yes. din sila. Miss Sue, Oh, yes. So this is the egg. Yes. Mama Risa, good morning po. This is the egg. Go ahead, Miss Sue. Miss Sue, pakita mo na yung itlog. Ito, itlog. Yeah, pa. Bakit dun? Alam mo, ang nilalaman kasi nito, ito, itlog ng ano yan? Pugo. Yan, Okay. yan naman. Itlog. Ng Itlog manok. ng itlog? Itlog yan ng manok. Okay, ito naman. Ito, ilan ang lamang itlog niyan? Ang base sa ikineto sa atin ni Mr. Hoven, 20 hanggang 24 na itlog ang laman nito. 24 na ostrich. Sinabi ko na nga. Ay, ganun ba yun? Yes, Ilan ma'am. ang inilalabas nitong ganyan? Umaabot sila, kaya nila mangitlog in breeding season na mga 20 to 40 eggs in one breeding season. Yung laki Yes. niyan, mga anak. Usually in a year, ilang beses sila nag-hatch? Ma'am, yung breeding season nila between the second quarter to third quarter of the year. Twice lang. Once lang, ma'am. Once lang. Pero hindi mahirap alagaan ng ostrich. Kasi ako nakita lang ako sa Nueva Ecija, mga ostrich farms. At wag ka sanang magagalit, no? Pero isa sa pinakamahal na karne ngayon sa merkado to eh. Oh. Yes, sir. Kasi ang alam ko ngayon, kasi eto, napakataas ng protina nito, mababa ang Cholesterol? ang cholesterol at saka yung fat. Ito, pwedeng kainin Oh, ito. hindi, ito ka pinag-uusapan eh. Pwedeng kainin na itlog niyan? Pwede pa. Okay, ipagpatuloy na lang natin. Ipagpatuloy na natin. Go ahead, Edu. Doon, sali ka doon, sali. Yeah, yeah. Interesting Ito yan. sinasabi ni Edu, Pwede ba ito umaabot yan sa mga scrambled 1,000. 1,500 hanggang 2,000 pesos. Ang Yes, sir. Isang Per kilo. Ng karne. Nung ay, na itlog pwedeng kainin. Pwede rin po. Scrambled. Yes, pwede po. Pwede, mas masarap siya sa leche flan. Curious lang ako. Hindi, kasi ito nakakain. Ay, curious ako kung nakakain din itong laki na to. Yes, ma'am. Nakakain po lahat. Good na yan. Okay. Ito ba tungkol natin sinasabi yung pagpapalaki ng mga ostrich? Ito ba para sa yung domestic consumption o tayo ba nag-e-export po ng mga Ostrich. ostrich? Actually, sir, sa Subic Safari, pinaparami natin yung mga ostrich natin for exhibit lang and then for educational purposes. Alam mo kaya nagiging maraming negosyante na nagkakaroon ng ostrich farm dahil halos lahat ng kanilang, well, actually, yung buong May gamit. katawan, may gamit. May gamit, Hindi mo diba? na nasasayang. Yan. Oh, hindi ba mahirap Ginagamit- mag-alaga? Sorry? Hindi mahirap mag-alaga yan. Depende ma'am sa facility ng ating farm, no? Kasi kailangan na, unang-una, malaki yung farm paglalagyan ng ostrich. Kapag maliit, medyo mahirap silang So, alagaan. kailangan mabilis ka tumakbo. Alright, tama ka. Kasi pag kung keeper ka, dapat mas mabilis kang tumakbo. Okay, ito lang. Ito yung nakikita ko lang bago tayo mag-commercial. Nakikita rin sa cartoons, usually, yung mga ostriches, yung mga ulo nila, parang nilalagay nila sa loob, sa ilalim ng, ng buhangin. Totoo ba yung nangyari? Sabi ba nung iba, parang magtago yan para hindi mo makita. Correct. Oh, hindi. Ayun isang mga courting signs behavior. Ayun. Okay, Gusto nila okay. mag-breed. Yes. Yan, Ayun so, naman pala. Kakaiba talaga yung ikinikilo sila, no? Pati itlog. Nila, malaki. Itlog. Alam, oh, wala di ka ba na ba sinabi kundi tungkol sa itlog, Eh, ano? kasi syempre, di ba, alam, pag Habang nag-aaway sila tungkol sa kanilang itlog, magbabalik po ang unang hirit. Hirit ang saya-saya. Unang hirit
makulay, maingay, at talaga namang masaya. Yan ang mga pistang Pinoy na kadalasang sumasalubong sa ating mga turistang bisita. Isa lamang ang festival sa tinaguri ang uniquely Filipino na dinarayo sa iba't ibang parte ng bansa. Bida sa kultura Filipino ang mga unique Filipino items katulad ng fine jewelry, indigenous materials, at furniture. Partners rin ang ilang foundation upang makapagbigay ng livelihood program sa mga kapuspalad na mamamayan na siyang lumilikha ng iba't ibang Filipino products. Makati, nakakahawa, at maaaring humantong sa sugat sa tuwing kinakamot. Talaga namang hassle sa mga bata ang nakaiiritang kuto. Ilang araw bago magpasukan, libreng naghandog ang Quell reformulated shampoo ng treatment sa mga apektado nito bago pa lumala. Layunin nilang maiwasan ang pagkalat ng mga kuto na malaking epekto sa mga bata. Mahigit 2 taong binuo ng Adidas Innovation Team ang lightweight, highly flexible shoe for basketball. Kamakailan ay first-hand na experience ito ng professional basketball players and invited guests. Weighing 9.8 ounce, asahan daw na may full support and enough thickness ang sports shoe na magiging advantageous sa mga basketball players at sa mga mahihilig sa sports. Umula ng mga sikat na stars ang gala premiere ng Nestle Kasambuhay Habang Buhay. 10 maiksing short films ang bida sa anthology kung saan ipinakita ang impluensya ng Nestle brand sa bawat Pilipino. In celebration of Nestle's 100 years, matutunghayan ng libre ang mga short films sa selected cinemas this weekend. Tradisyong makulay tuwing buwan ng Mayo ang Santa Cruzan. Ginagawa ito sa pagbibigay pugay sa mahal na Birheng Maria. Nagprosesyon ang mga pinaka-cute at magagandang dalaginding ng Barangay 20 sa Batangas City. Bida ang nagagandahang dalaginding na nagbihis Reyna Elena at Reyna Emperatriz. Isa itong tradisyong nagpapaalala sa mayamang kultura ng ating bansa. Mas malaki at pinakabongga ang Sun Cellular flagship store na nagbukas sa Robinson's Galleria. Iba't ibang tinatawag na Sun Zones ang matatagpuan sa loob kung saan makikita ang latest phone models at iba't ibang subscription plans. Busog ka sa balita at gimmick na hatid ng unang hirit at Red Horse Beer, the #1 extra strong beer. Tama ka! Laging on